Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Masaya ba tayo? Kinatagpo ba tayo ng Diyos? Ayun, may sumasagot. Kinatagpo siya ng Diyos. Bata, ayun. Hallelujah! Salamat sa Lord, di ba? Salamat dahil may hininga ka, may lakas ka, andito ka ngayon. Yan, tingnan mo nga yung katabi mo, masaya ba yan? Present na present. Ayan, ako nawala na naman. Bago po ako mag-umpisa, gusto lang po batiin ang The Hub of Christ Parañaque, ang The Hub of Christ Abulog, Cagayan, sa kanilang first year anniversary. Wow! Kabilis ng panahon. 1 year na pala kayo, Pastor King and Pastora Patricia. Amen. Talagang pinagpala, no? Hindi halata na maraming ginagawa. Amen? Sino ang pagod? Wala. Ay, wala. May nakataas. Sino ang hindi pagod? Sino ang handa pa? Diba? Ang ating mga pastor ay hindi pagod. May excuse ba tayo dyan? Wala, diba? Ang ating mga pastor ngayon ay nasa Korea. Amen. Sila po ay bumiyahe kahapon ng madaling araw para po sa ating Global Harvest Summit 2024. Ito po ay gaganapin sa Alpensia Convention Center. Yan. South Korea. Ito po ay ngayon, September 29 hanggang October 2, Wednesday. Yan, di ba? Nakangiti ang ating mga pastor. Pagod ba sila? Mukha ba silang pagod? Level up. Yan, di ba? To greater heights. Yan, mukha ba silang pagod? Ay, masayang maglingkod sa Diyos. Alam niyo po, church, itong summit na ito ay hindi po siya basta-basta dahil 100 nations lang naman ang uma-attend dito. At hindi lang basta-basta ang 100 nations, kung hindi talagang bawat bansa ay may representative. At grabe, hindi ba kayo na-excite? First time po ito ng ating mga pastor sa Korea. And this is, copy ko lang yung sinabi ni Pastora May kahapon sa group chat that the vision is clear. God opened a big door and inside has many doors. There are many choices. May God lead us the way. Amen? What God has promised, He will provide. Let us keep believing, keep moving. Amen? So kasama po ni Pastor Dong, Pastor May, si Jed, at nauna na po doon si Hadasa kasi siya po ang coordinator. So ano po ito? Worldwide. So ito po ay magaganap na ngayon. Nauna po sila doon syempre kasi first time di ba? Kailangan nilang malaman, tsaka kailangan po magpahinga ni Pastor. At may good news ako sa inyo, kami. Di ba? Kung sino po yung tayo po ay kasama sa kanilang Great Harvest Reports. Yan! Palakpak naman po dyan. All glory to Jesus. Amen. Buti mo ipakita, Gab, yung senad ni Hada sa kahapon. Great Harvest Reports, nandun ang inyong mga mukha. Ang ating isa na dyan, ang ating kape at pandasal, ang lahat ng ginagawa dito sa church, ang ating daily life sharing, ang Dong Kampoy Foundation. Yan. So, hindi lang clear, pero isa po tayo. So, Great Harvest Report. So, ibig sabihin, lumalaganap ang ating ginagawa. Amen? Lumalaganap ang ginagawa ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya level up. Hindi tayo pwedeng mapagod. Diba? Hindi tayo pwedeng mapagod kasi ang ating mga magulang ay hindi napagod.
'Di ba? So talagang pinagpala yan. O, 'di ba? Kita nyo? Kita nyo. Andyan na tayo, kasama na ang ating church. Ano ba yan? Philippines. Ayan, Philippines. Wow! Pinagpala. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Talagang big door po. Diba? Kung papansin po natin sa loob ng 2 linggo, tayo po, 3 linggo, halos 3 linggo, halos 1 buwan, tayo po ay may mga bisita, laging ina-accommodate natin at nagpapasalamat silang lahat sa ating church dahil napaka-accommodating natin. Talagang nagulat sila. Ang sabi nila, it's like home. Wow! Parang kami lang din yan nung pumunta doon sa Batam, Indonesia. It's like home. Diba? It's like home. Bakit? Kasi yung spirit ng ating welcoming ay napaka masigasig. Diba? Talagang hinaramdaman natin na kahit sunod-sunod, hindi napapagod. Amen? Hindi napapagod. Dahil, bakit hindi ka napapagod? Dahil ang ginagawa mo, alam mo na ang ginagawa mo ay hindi lang para sa'yo. Amen? Ito yung sinasabi na investment natin sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Kaya talagang pinagpala. At pag marami tayong inaasikaso, di ba? Siyempre, maraming pangangailangan. Pero the God, the Father that we serve, God knows what we need. Amen? Alam ng Diyos ano ang kailangan mo. God knows what we need and He will provide it. Amen? The Father knows what we need. He will provide. Wow, salamat. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang ating mga pastor dahil after po ng Korea Summit, sila po ay dediretso na sa Melbourne, Australia. Amen? At makakasama natin sila October 16. Wow. Kaya hindi po madali ang magbabiyahe. Hindi po madali ang magta-transport. Lalo na, syempre, di ba, alam na natin dito sino yung mga nagbabiyahe. Maraming mga kailangan. Pero God knows, He will provide. Amen? Maraming mga kailangan. Ang ating mga pastor, hindi yan nagsasalita. But if you are the son of the house, alam mo ba, i-reveal sa'yo ng Panginoon niya, ang aming mga pastor ay may kailangan. Diba? So, you will just have the initiative. God knows what we need. Amen? Kaya ang topic ko ngayong araw, ngayong oras na ito, ngayong umagang ito, ay God knows. Amen? Sabihin mo nga, God knows. Yan. God knows what we need. Diba? God knows what we need. Grabe. Sino ang na-challenge last week? Doon sa challenge. Sino ang nagbigay? Nagbigay. Walang itinira. Ibinigay lahat. Diba? Kinalimutan. Kinalimutan na meron palang pagkain. Mag-fasting na lang. Diba? Kinalimutan na meron palang hapunan. Buti na lang may patanghalian si pastor, di ba? Kaya pala naibigay lahat kasi solve na ang pangtanghalian. Sabi nga ng Matthew 6, di ba? Do not worry for tomorrow. Let your tomorrow be worried by itself. Pero alam niyo po, talagang God knows what we need. At ang sabi, 2 years, in 2 years, wow, lalakaran at lalakaran natin yan. At ang sabi ng ating pastor, matagal na ang 2 years. Wow! Lord, salamat! Ipoprovide mo talaga ang mga pangangailangan namin. Lalo mong pagyayamanin ang lahat ng mga nanditong nakaupo. Ayaw tanggapin, Lord. Pagyayamanin mo sila, Lord. Hindi para sa kanila, kundi para sa kaharian mo.
Yan. God knows our heart, church. God knows what we need. Amen? Sabi ng Matthew 6 verse 8, your Father knows what you need before you ask Him. Diba? Your Father knows what you need before you ask Him. Alam ko lahat tayo dito, sino dito ang walang mga worries? Walang fears. Wala, kasi lahat sila may fears. Lahat sila ay may pangamba. Di ba? Sino dito ang hindi na-i-stress? Wala. Yan, di ba? Sino dito ang, syempre, na-stress ka dahil hindi mo na-meet yung mga pangangailangan mo? Wala. Oh. Di ba? So, ibig sabihin, walang exempted. Amen? So, lahat, ibig sabihin, nandito ka sa lupa kasi nararanasan mo, naramdaman mo, buhay ka. Diba? Naalala mo, meron kang, may inaalala ako. May inaalala akong bayarin. At pag may due na, due date na. Diba? Diba? Alalahanin. Naalala mo na. Pero sabi ng Matthew 6 verse 8, your Father knows what you need before you ask Him. Bago mo palang hinilingin, ay tinutugon ka na. Amen? Kasi alam na niya ano ang pangangailangan mo. Amen? Your Father. Sino ba siya? Your Father. He is not your Father if you are not in Christ. Amen? He is not your Father if you are not in Christ. Because we are not naturally born children of God. Diba? Hindi naman tayo natural born. But, we are the children of wrath. Ano yun? Nako. Sabi ng Ephesians 2 verse 3 to 9, sabi dito, ang totoo, tayong lahat ay dati na ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. So yan pala, kaya children of wrath. Subalit, ito, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama si Kristo. Noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Nailigtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen? Hindi ito bunga ng iyong gawa. Ito ay bunga ng grasya ng Diyos. Kaya wala tayong maipagmalaki. Kaya we become children of God when He adopts us through Jesus Christ. Amen? Your Father. And your Father knows. He knows everything. God never learns. He never forgets. Hindi niya kailangan matuto because He is the Father. Sabi nga kanina, di ba? He knows. Alam niya, bago mo pa lang sasabihin, alam na niya ang iyong kailangan. Before He created anything at all, He knew that you would be sitting where you are today. Ayan.
doing what you are doing, thinking about what you are thinking right now. The Father knows ano ang ginagawa mo, ano ang iniisip mo ngayon. The Father knows. Ang isipan ba nito ay physically present, pero ang isip ay nandun sa labas? Oh, iniisip ko si kumusta na kaya? God knows everything. Amen? His knowledge is perfect and exact. He knows everything. Your Father knows what you need. We don't need to fill him in on what's going in our lives. He is never going to be shocked and that we are lacking something. He knows that we have the need. In fact, He planned for us to have that need at that moment. Amen. And before you asked Him, Matthew 6:32, for your heavenly Father knows that you need all these things. God sees more than what we can see. He knows more than we know. He works in ways beyond our comprehension. Isaiah 55 verse 8 to 10. He knows beyond our comprehension. Yan, binasa ko muna kasi yan ang introduction. Your Father, our Father in heaven knows what we need. Amen? Alam ng Diyos. Alam ko bakit ko nasabi. Alam mo, dito talaga sa loob ng paglilingkod namin, kasama namin sila Pastor Dong, dito ko nakita yung just as the Father. 'Di ba? Pag nakikita mo yung, alam mo yung, pag sa mundo, 'di ba? Pag yung bank account mo, lumalapit na siya doon sa maintaining balance, kakabahan ka na. Tama? Pero dito ko nakita, the Father, God knows what you need. Pag may kailangan, may magpapadala. Amen? Dito ko nakita, habang ako'y naglilingkod, hindi talaga nagkukulang. Kasi, alam mo, di ba, kita nyo naman lahat nung time na marami tayong bisita. Siyempre, pag may bisita, i-entertain mo yan. Hindi naman yan, i-entertain mo lang na wala kang ipagagawa, wala kang ibibigay, wala kang ipapakain. Tama? Hindi mo naman yan, basta-basta lang, grabe kaya tayo magpakain. Di ba? Sumusobra. Yan yung sinasabing saganang-sagana. God knows what we need. Bago pa man natin yun, bago pa dumating yun, meron nang inihanda ang Diyos. Before you asked Him, ayan, your heavenly Father knows that you need all these things. All these things. Lahat ng meron ka, alam ng Diyos na kailangan mo yan. And God will provide ahead of time. Dito ko talaga nakita in my own eyes yung mga himala. Maniwala ka lang talaga. Magtiwala ka lang talaga sa Diyos. Maglingkod ka lang talaga. Diba? Kasi ito yung sinasabi ng Ephesians kanina. Yung kasaganaan na habag. Masagana ang habag ng Diyos sa atin. Yung kagandahang loob ng Diyos sa atin ay napakasagana. Amen? Lalo na dito sa the hub of Christ. Talagang makikita mo dito napakasagana ng Diyos. Napakasagana ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya your Father knows everything. Your Father knows what you need. Bakit? Bakit kaya? Lalo na, pag sabi kanina, di ba sa Matthew 6, na pag ikaw ay nananalangin, wag mong ipakita na, ito, nananalangin ako. Pero ang gagawin mo ay pumasok ka sa silid mo, kausapin mo ang Ama ng lihim.
At doon kakatagpuin ng Diyos. Doon nakikita ng Diyos ang puso mo. Your Father knows what you are doing. Your Father knows what you are thinking. Your Father knows everything in your life. Ibig sabihin, tama yung sabi ng salita niya na walang naililihim sa Diyos. Lihim man o hayag, di ba? Walang naililihim. Sa maliit mo na ginagawa, alam mo, isang araw, Diyos ang magpapakita, ang mag-i-expose niyan. Imagine niyo po, di ba? Nandito lang naman tayo sa isang corner ng Parañaque sa Pilipinas, na Parañaque, hindi naman malaki masyado kung titignan mo yung mga churches ng iba. Pero tayo napasama doon sa Grand Harvest Report. Grand Harvest Report ng 100 nations. See, the Father knows what you are doing, what we are doing. At dito mo talaga makikita na walang masasayang sa maliit man na ginagawa mo. Alam mo, isang araw, yan ay makikita ng Diyos. At wag kang, kaya yung sinasabi kanina, di ba, mananatili sa iyong lilim. Kasi, naririnig ko yun. Ang lakas ha. Amen. There is power. There is power in every declaration. Sa bawat ginagawa natin dito, maliit man o malaki, yan, di ba? Yan ay nakikita ng Diyos. Amen? Your Father knows what you need. Your Father knows everything. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 16. Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace, so that you may receive mercy and find grace to help in time of need. Diba? So, therefore, let us draw near to God. So, anong requirements ng Panginoon? Let us draw near with confidence. Sabi ng James 4 verse 8, draw near, lumapit ka sa akin, at ako'y lalapit sa iyo. Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo. Amen? Lalapit tayo sa Diyos, at anong gagawin mo? Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Kaya lumapit tayo sa Diyos. Draw near with confidence. Draw near. We never have to be. Yan. Draw near to God. Come boldly to the throne of grace. Come boldly to the throne of grace. Lumapit ka. And this throne speaks of authority. And this grace conveys the idea of understanding the blessing. Pag itong dalawa, throne of grace, pag you put together in the sentence, you get the perfect description of what Jesus did on the cross for you and me. It's the throne of grace. Draw near with confidence to the throne of grace, and you will receive mercy. Sino bang hindi mahina? Receive mercy in your failures, and you will find grace in appropriate help, and in time of need, it will help. May grasya sa Diyos. Amen? Sa tao, parang i-judge ka na. Pero sa Diyos, bibigyan ka niya ng grasya. Bibigyan ka niya ng habag. Bibigyan ka niya ng pagkakataon. Bibigyan ka niya ng pag-asa. Come near, draw near. Let us
Grow near to God. God knows what we need, and He is able to reveal it to us. Amen. Sabi ng Philippians 3 verse 15, therefore, all who are mature, let us have this attitude. And if anything you have a different attitude, God will reveal it to you. See? Sabi sa Tagalog, ganyan dapat ang maging kaisipan nating mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, upaunawa yan sa inyo ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang magpapaunawa sa atin. Ang Diyos ang magpapaunawa sa akin, may kailangan. May kailangan sa kaharian ng Diyos. God will reveal. Una, kailangan mong lumapit sa Kanya. Paano ipapaunawa ng Diyos sa iyo kung hindi ka lumalapit sa Kanya? Diba? Come near, draw near to Him first in the throne of grace. And once you are clean, diba? Hindi, pag may nananatiling kasalanan dyan sa buhay mo, hindi talaga mangungusap, hindi talaga papasok ang presensya ng Diyos. Kaya sabi niya, clean, linisin mo yung mga nagdadalawang isip. Diba? Magpahumbaba ka, magsusumamo ka, draw near to me. And I will reveal to you. Pag hindi pa na-reveal sa'yo, kailangan mong lumapit sa trono ng Diyos. And God will reveal it to you. Amen? Yan. God wants to reveal His will, His ways, and His words to you. Yan naman talaga ang gusto ng Panginoon eh. Gusto niya i-reveal sa'yo. Gusto niyang ipakita. Alam niyo kahapon, bago pa ako nagnilay, sabi ko, nung natulog ako nung Friday, Lord, kahit sa panaginip, kausapin mo ako. Paano ko i-direct ang mensahe mo? God knows. Alam mo, ang panaginip ko, napanaginipan ko ay si Pastor Donna. Meron daw kami sa isang crusade, kasama sila pastor. Ngayon, nung napanaginipan ko siya, ang panaginip ko sa kanya ay hindi maganda. Kaya sabi ko, pagkagising ko, tatawagan ko yung best friend ko at papanalangin ko. Alam nyo, bago ko pa siya tatawagan, nag-message na sa akin. Ang sabi sa akin ay, Pastora, naka-bedrest ako ngayon. Hala, tatawagan pa lang kita. Kasi hindi ko alam anong nangyari sa'yo, pero may pinakita ang Diyos sa akin. But this is not good, sabi ko. Yun pala talaga. Sabi ko, grabe no, malayo tayo, pero yung Espiritu ng Panginoon natin talagang nangungusap. Kaya sabi ko, Lord, I pray for protection. I pray for pray for the baby inside the womb. Pinag-bedrest siya nung hindi ko naman alam. But God revealed. Amen? God revealed. E sabi ko, Lord, alam mo yun, kasi ang Diyos nangungusap kahit saan. Amen? Matulog ka, huwag ka lang bangungutin. Huwag kang bangungutin. Matulog ka, mangungusap talaga ang Panginoon. See, nung tatawagan ko pa lang siya, God knows what we need. God knows. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Minsan may mga ganyan. May mga warnings. Minsan, may mga kinukumusta ako dito sa church eh. Kasi, napapanaginipan ko kayo. Lord, kumusta ka? Alam ko, may mga dyan eh. Magugulat, bakit nag-chat si Pastora? Kasi may pinapaalala ang Diyos. God knows what you need. Amen? He will reveal it to you. God doesn't want your life here on earth to be wasted. Ayaw niyang masayang yung buhay mo, buhay ng bawat isa nandito. Amen? Alam ko lahat tayo dito ay merong mga kanya-kanyang ginagawa. Ayaw niyang masayang. Makita natin yung purpose ng Diyos sa atin. Meron akong story sa Bible na babasahin. Ito yung alam ng Diyos. Alam ko, I do believe, itong taong ito ay nananalangin.
lumapit sa trono ng Diyos. Kaya may kinausap at nung pumunta ang lingkod ng Diyos sa kanya, doon na-solve ang kanyang problema. Gusto niyo makita? Buksan natin sa 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Wow, laki. Yan, sabi dito, ito yung story ng byuda. Sinong byuda dito? Yan. Pero hindi lang sa byuda to, kundi it applies to all. Amen? Sabi dito, now a certain woman of the wives of the son of prophets cried out to Elisha, your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord. And the creditor has come to take my 2 children to be his slaves. Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in your house? Yan. And she said, your maidservant has nothing in the house except for a jar of oil. And then he said, go, borrow vessels at large of yourself from all your neighbors, even empty vessels. Do not get a few. And you shall go in and shut the door behind you and your sons and pour out into all these vessels, and you shall set aside what is full. So she went from him and shut the door behind her and her sons. They were bringing the vessels to her, and she poured. When the vessels were full, she said to her son, bring me another vessel. And she said to her, there is not one vessel more. And the oil stopped. Then they came and told to the man of God. And she said, go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons will leave the rest. Amen? So ito yung storya ng isang balo at ang olive oil. So 'di ba, malinaw naman na siya ay namatay ang kanyang asawa at siya ay ang asawa niya ay may iniwanang utang, which is sinisingil sila. At ang kapalit nito ay ang kanyang 2 anak. At ngayon, sinong dumating? Si Elisha. Nung dumating si Elisha, anong tanong? Ano ang meron ka dyan sa bahay mo? At anong sagot? Meron akong oil. Diba? Kaya ang sagot ni Elijah, sige, kumuha ka ng lagayan at yan ay lalagyan mo ng oil. It is the story of a widow's oil. God knows your problem. Ang widow na ito ay may problema. Tama? Alam ng Diyos ang problema. When you are in trouble, seek godly wisdom to gain new perspective. God knows your problem. Sino ang walang problema dito? God will use what you have to bring you turn around to your financial situation. God will meet you where you are at. Katagpuin ka ng Diyos kung saan ka ngayon. God knows our problem. Amen? Dito sa storyang ito, alam ng Diyos. I do believe itong widow na ito nananalangin. Kaya, tumugon, dumating si Elisha. Kasi, kukunin na. Ano ang meron ka? Yun ang tanong. God releases our potential. Ano ang meron ka? God releases our potential. Anong potential na yun? Have confidence in the gifts that God's give you. Amen? May grasya ang bawat isa na nilagay ang Diyos. Amen? May kanya-kanyang grasya. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba. Dahil may nilagay ang Diyos sa iyo. Amen?
Bago ka pa lang isinilang sa mundong ito, sabi ng kanyang mga salita, before I formed you, I knew you. Kilala ka na ng Diyos. Alam na niya na may assignment ka. Alam na niya na may grasya. Ibig sabihin, pag may assignment, may nilagay na dyan ang Diyos. Amen? May nilagay na dyan na grasya ang Panginoon. You can do it alone. So, hindi mo kayang gawin yan. Hindi mo kayang tuklasin yan na mag-isa. Kaya, di ba, dito sa church, meron tayong training, meron tayong banat, binat, di ba, bakbak. Dahil doon mo talaga makikita yung grasya mo. Pag di ka nagpahubog, di pa nagpa-train, wala talaga. Mananatili kayang dyan sa sarili mong alam. Alam nyo ba, pag tinitrain ka, binabanat, binubunot, doon kaya lumalabas, uy, meron pala akong ganito. Meron pala akong kakayanan. Kaya ko pala ito. Kaya lang, kailangan talaga ng trainer. Kailangan may mag-cultivate. Merong magsasabi, pensinin mo, minsan, magugulat ka, bakit sa akin inutos yan? Sige nga, ba't ako? Laging may bat dito eh. May panike eh. Ba't ako? Mapalad ka, ikaw ang nakita. Sa karamihan, ikaw ang nakita. Ikaw ang pinaalala ng Diyos. Kaya ang palad ko, sa akin napunta ang roleta ngayong linggong ito. Diba? Kaya sabi ko, Lord, di talaga ako lumabas ng kwarto kahapon. Talagang, Lord, ikaw talaga ang kailangan ko. Your presence is what I need. Amen? Kaya di ba, ba't ako? Huwag kang magtanong. Gawin mo agad. Gawin mo agad, huwag kang magtanong, bakit ako lagi na lang inuutusan ni Pastora? Mapalad ka, ikaw lagi ang inuutusan. Kasi pag di ka na inuutusan, matakot ka. Yun ang nakakatakot. Pag di ka na inuutusan. Hindi nga, maniwala kayo. Alam mo, minsan dati, bakit hindi tumatawag sa akin? Sanay kasi ako na araw-araw naririnig ko ang boses ni Pastor May. Ni Pastor May. Diba? Sanay ako. Minsan, bakit kaya siya di tumawag sa akin ngayon maghapon? O diba, namimiss ko tuloy. Ayan, diba? Kasi alam ko, pag tumawag si Father, instructions, may trabaho agad. May gagawin ka. May participation ka. Amen? Ngayon, minsan, kaya ko ba to? Pero lalo tayong na-stretch nung pandemic, di ba? Kasi talagang hindi kami sanay sa mga live camera. Alam niyo ba, sabi ko, kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Basta meron yung parang first time kong sasalang sa live na first time talaga ever in my life. Hindi talaga ako kumain. Pagkatapos nun, gutom na gutom. Alam mo yung pagkatapos na, hay, naranasan. Tapos nung, at then, kaya ko pala. Amen? Kaya ko pala. Kaya mo yan, kapatid. You can't do it alone. God releases our potential. Use what you have to get what you need. Tingnan mo anong meron ka. Diba? Sabi niya sa widow, anong meron ka dyan? Kasi marami siyang utang. So, sino dito walang utang? Walang tumataas. So, sino may utang? Ayun. Marami. Lahat. Pero tingnan mo yung widow na ito. Parang talaga sabi niya, wala na akong pag-asa. Kukunin na yung anak ko. Pero anong dumating ang lingkod ng Diyos? Kaya ito lang talaga, go draw near to God. I-reveal ng Diyos sa iyo yan. Amen? I-reveal ng Diyos ang solusyon. Diba nung dumating ang lingkod ng Diyos, aba, anong meron ka dyan? Doon nakakuha ng solusyon ang widow. God releases, meron pala siya. May potential ka pala. Anong meron ka na wala sila? Anong meron ka na pwede mong gawin para mag-produce ng pambayad? Anong meron ka? Meron kang kaalaman, may lakas ka, may karunungan ka, 'di ba? Magtrabaho ka para may pambayad ka. 'Di ba? Magnegosyo ka para may pambayad ka. Multiply. Yan. God releases our potential.
Amen? You can't do that alone. And when God releases your potential, God gives our provision. Yan. God gives our provision. The widow, ayan, yung balo na yan, the poor widow woman became a distribution channel of God's kingdom with just one small jar of oil. Akalain mo, doon lang sa maliit na oil na yon, naging channel of distribution siya para sa kaharian ng Diyos. What you have. Tingnan mo anong meron ka. Even in the small oil na meron siya, hindi niya akalain na yun pala ang solusyon ng kanyang problema. He became a distribution of channel. Ito yung sinasabing, pag may dumating sa iyong pagpapala, hindi talaga siya mananatili sa iyo, kundi i-distribute mo talaga. Pag dinistribute mo yan, maraming buhay ang nabubuo. Maraming buhay ang naaayos. Amen? Even in the midst of her own problems, she was a solution. God gave her supernatural abundance, resources, and provisions because what? She obeyed His word. Yun ang sikreto. She obeyed His word. Nung sinabi ni Elijah, anong meron ka? Di ba inutusan siya, kumuha ka ng jar. Pag kinulang, pumunta ka sa kapitbahay mo. Di ba? Anong ginawa? Nagreklamo ba siya? Hindi. Sumunod siya, di ba? She obeyed. Pag tayo ay may pusong masunurin, mararanasan talaga natin ang supernatural abundance, resources, and provisions. Amen? Masunurin. Masunurin ang sikreto. Obedient heart. Kahit alam mo yan? Yung sarili mong kalooban, parang nagpipigil, di ba? Bakit? Bakit? Pero sumunod ka lang. Sa pagsunod mo, doon mo makikita, ito pala ang dahilan. Ba't kailangan kong sumunod? Hindi mo makikita ang potential mo pag di ka sumunod. Amen? Sunod lang tayo. Kaya mapalad ang lahat na sumunod, naranasan. Ngayon, di mo makikita. Parang pag sinabi na, nawalan tuloy kami ng pambili ng panghapunan. Pero alam niyo po ba, 'di ba? Instead na malungkot, nagagalak kasi masayang nagbibigay para sa kaharian ng Diyos. Kasi alam nyo na may padating. God knows what you need. God knows what we need. God knows our situation. Each one of us. At ang sitwasyon na yan, hindi lang yan mananatili sa'yo. God will show favor with others. As long as there is a container to pour your oil into, it will never cease to multiply. Her oil caused her to struggle no more. Diba? As long as there is an oil, it will never cease to multiply. Pero alam mo ba, yung capacity niya ibig sabihin, the Father's provision is unending. Hindi nauubos. Pero dun sa dulo, alam mo, sabi niya, the oil stopped. Bakit? Naubusan na siya ng lagayan. Kaya huwag kang pumayag na yung capacity mo ay lumiit. Kailangan yung capacity natin lumawak ng lumawag para yung ida-download ng Diyos sa'yo ay matanggap mo lagi. Amen? Huwag tayong pumayag na it will stop. Gusto natin na mag-multiply. It will stop to you. Once God provide, there is a provision. Kailangan makita mo kaagad saan ko to gagamitin. God, you prayed for something para sa ganito. Ibigay mo kaagad. Because it will never stop. Pag pinanatili mo sa'yo yan, hanggang dyan na lang yan. Hindi na yan magmumultiply. Amen?
Dito ko talaga nakita, bakit ang Diyos nagpo-provide? Bakit binibigyan ka ng Diyos ng isang bagay dahil gusto niya na magamit mo ito sa kaharian, hindi sa iyo. Amen? We are just a steward. Tayo ay taga-pamahala. Kaya tayo ay maging mabuting pamahala. Diba? Taging mabuting mamahala. Her oil caused her to struggle no more. Amen? No more. Hindi na siya nag-struggle. Ano nangyari? Nabayaran niya. Diba? Kasi nag-distribute, nagbinenta niya, binigyan siya ng karunungan ng Diyos. Amen? Anong meron ka? Bibigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Imagine the widow is just a small oil. Pero dumami, di ba? Ikaw lang mag-isa ngayon. Pero sa susunod, dadami kayo. Amen? It will multiply. Amen? It will multiply. Kaya anong requirements? Just draw near to His presence. Draw near to God. Because God knows what you need. God knows what we need. In your place of weakness, you will find your greatest strength to God. Alam ko, maraming mga mahihina. Walang excuse, marami tayong kahinaan. Pero in the place of our weakness, we will find your greatest strength to God. Kaya 'di ba, wag naman talaga na parang doon na sa dulo. Habang malakas ka, habang meron pang gagawin ang Diyos sa'yo, 'di ba? Maibigay mo pa yung extraordinary miles mo, do it. Kaya salamat sa lahat ng mga tumugon at sa lahat ng tutugon pa, di ba? Dito sa atin sa church. Pag may panawagan na sama-sama tayo, talagang nagkakaisa tayo. Doon naman talaga ang napakagandang espiritu na meron tayo. Amen? Nagkakaisa tayo sa pinapagawa ng Diyos. Everybody is participating. So pag lahat po ay nagpa-participate, di ba? Yung grasya mo, grasya niya, pag pinagsama-sama niyan, isang malakas tayo na puwersa. Kaya hindi tayo maliit, church. In numbers, pero yung spirit na dala-dala natin ay malakas. Malaki. Pag yan, mas lalo tayong magdadami in numbers. Kasi the world is number game then. Amen? Kaya talagang salamat sa Diyos, dito talaga nakikita na dinadirect niya tayo doon sa mga gawain na kung saan yung door na sinasabi ay door talaga para sa atin. Door talaga movement na hindi siya nagpapahiwalay sa ginagawa ng Diyos sa atin. Kung hindi, aligned talaga. Connected. We are in the road. Talagang path. We are in the right path. Amen? Right path. Nasa tamang lugar. Kaya ikaw na andyan, nasa tamang lugar ka. Amen? Nasa tamang lugar. Sabihin mo, nasa tamang lugar ako. Yan, nasa tamang lugar ka. Nasa tamang lugar ka para mahubog, para lumabas ang potential mo. Kasi pag di ka nagpahubog, di talaga lalabas. Amen? Amen. Pag di ka nagpahubog, pag walang trainer. Amen. Diba? Sabi dyan, in your place of weakness, you will find your greatest strength. Sabi ng 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities and reproach,
in needs and persecutions, in distress for Christ's sake, for I am weak when I am strong. Amen? Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Sabi niya, sa Tagalog, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ay may mahina, kotyain, pahirapan, usigin, at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Amen? Amen. Talagang in our weakness, the grace of God is sufficient. In our weakness, the grace of God is sufficient. So alam ko, marami ditong mga nahihina. Marami ditong, tutuloy ba ako? Yan, marami mga tanong. Pero sabi dito, in your weakness, my grace is sufficient for you. Amen? And for I am weak, then I am strong. Sabi ni Pablo. Alam niyo po, dun sa story natin kanina, the widow's oil, naligtas siya sa pamamagitan lang oil na meron siya. 'Di ba? Yung oil na natira, anong meron ka? Alam niyo po, Christ paid off all our debt that stood against us, the wages of all our sin. Hindi ginamit ni Jesus ang oil, but Christ used the cross. He died for you. He died for us, for our sins. Can you connect? Widow ginamit oil, but now Jesus used the cross. Kailangan niyang mamatay sa cross para matubos ka. Mabayaran ang utang mo. Ang widow, nabayaran niya sa pamamagitan ng oil, nagmultiply. But this time, Christ paid all your debt through the cross. Binayaran ng Panginoong Jesus. Hindi lang utang mo, kung hindi lahat ng kasalanan na meron ka. Amen? There is a continuation to that revelation. Kung isipin natin, mahigit lang yan sa ginawa, kumpara sa ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay mo. Yung pangangailangan mo, di ba? Pangangailangan mo araw-araw, alam na ng Diyos yan. Sabi nga niya sa Matthew 6, kahit nga ang mga ibon ay hindi niya pinagkukulang. Di ba? Hindi nagkukulang. He will supply all our needs. Just only seek first His kingdom. Grow near to His throne. God will supply all our need because God knows everything. Tinubos na ng Panginoong Jesus, kinuha na ng Panginoong Jesus yan, nung siya ay namatay sa krus para sa iyo at sa akin. Para sa atin, tayo ay maligtas. Amen? Doon, sa kaisipan na yan. Sa kaisipan na tayo kinulong doon sa area ng kasalanan. Ngayon, malaya ka. Nung time ng Elijah, nung time ni Elijah, 'di ba? Nabigyan ng pag-asa ang isang widow. Bakit sa panahon natin ngayon hindi tayo mabibigyan ng pag-asa, which is Jesus Christ mismo ang tumubos sa iyo? We have Jesus Christ. We have the Father in heaven that provide all our needs. Amen? Binigyan tayo ng lakas. Binigyan tayo kanya-kanya. God knows what we are doing. Binigyan tayo ng kanya-kanyang
kalakasan, kanya-kanyang talent, potensyal. Hindi lang yan para sa'yo. Kung hindi, it will overflow, it will distribute, it will multiply. Kaya wag mong sarilihin. Amen? Wag mong sarilihin. God will provide all our needs. And God examined our hearts. Sabi ng Psalms 139 verse 1 to 4, O Lord, you have examined my heart, and you know everything about me. You know when I sit down or when I stand up. You know my thoughts, even when I am far away. You see me when I travel and when I rest at home. You know everything I do. You know what I am going to say, even before I say it, Lord. Amen? You know what I am going to say, even before I say it, Lord. God understands you. God knows and understands you. God knows your hidden strength and abilities. God knows our human frailties. He knows our weaknesses. God knows how to protect and care for you. God knows everything that happens. Amen? Nothing is hidden from God. All is known by Him. God knows both good and bad. God knows your heart for His kingdom. God knows even the future. God knows your needs and intends to give you more what you need. Amen? God knows your needs and intends to give you more what you need. Amen? God knows your future. God knows everything we have. Alam ng Diyos, ito na lang ang natira, Lord. Meron pa akong ganito, meron pa akong kailangan dito, pero Lord, ito na lang. Pero sabi niya, God knows your needs and intends to give you more what you need. Sabi ng Ephesians 3 verse 20, Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is work within us. He is our Jehovah Jireh. He is the Lord who provides. Amen? He is the Lord who provides. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam ng Diyos anong pangangailangan ng church. Alam ng Diyos pangangailangan ng individual, bawat tahanan. Alam ng Diyos, sabi kanina, He examined everything. Alam niya kung ikaw nakaupo, alam niya kung nakauwi ka na. Alam niya kung nasan ka because He is the author of your life. He is the author and perfecter of your life. Amen? Is Jesus. God will provide. Alam ng Diyos na nagkukulang sa physical na parang kulang talaga, Lord. Pero Lord, magtitiwala kami sa iyo. Mananatili kami sa iyo. God knows everything and He will provide. Diba? May dumating na lingkod ng Diyos. Yun pala, may solusyon lang sa bahay mo. Yun pala, may solusyon lang sa buhay mo. Hindi mo lang nakita. Hindi mo lang nakita yung potensyal mo. Bakit? Dahil sinarahan mo na ito lang ang alam ko. Hanggang dito lang. Pero hindi mo ba alam, may nilagay pa ang Diyos dyan. Hindi lang na-cultivate. Kailangan mo lang ng cultivator. Kailangan lang ng magsabi sa'yo, mag-stretch sa'yo, magturo sa'yo. Alam niyo po, bigla ko lang naalala, Lord, talagang habang kanina tayo ay nag-worship, Lord, hindi pala talaga kami maliit. Kasi tingnan mo, pinasama mo kami ngayon sa report ng global. Ibig sabihin, yung ginagawa naming maliit ay pinapalaki mo. Diyos ang magpo-promote, kapatid. Diyos ang mag-provide.
Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Mananatili ka lang sa Kanya. Anong sabi niya kanina? Draw near to Him. Let us draw near to the throne of grace. And if God will not, at kung hindi mo pa yan alam, God will reveal it to you. God will use people behind you para i-reveal sa'yo, kapatid, ito ang meron ka, kaya mong gawin ito. Just be open up your heart. Buksan mo lang ang puso mo. Buksan mo lang ang buhay mo sa Panginoon. Alam mo, just surrender everything to God. And God knows what you need. He will provide all the needs. He is our Jehovah Jireh, the God who provides. The God who provides. Kahit kailan hindi nagkulang ang Panginoon. Alam nyo ba? Naranasan ko talaga yan on my own eyes. Kahit kailan hindi nagkulang ang Diyos. Hindi lang sa personal na pangangailangan, maging dito sa church. Nagkulang ba ang Panginoon? Tingnan mo, nabayaran natin ng advance ang ating lupa. Nagkulang ba ang Diyos sa buhay ng ating mga pastor? Alam ng Diyos ang pangangailangan ng ating mga lingkod niya. Alam ng Diyos sa pangangailangan natin. Nagkulang ba? Sagana ang Diyos na tinatawagan natin. Kahit kailan, hindi namin naranasan. Noong time na kami nandito, nagtitraining, sa dami namin, dito kami natutulog, doon pa sa kabila, sa luma. Tutulog kami sa church, ay natutulog kami sa stage, sa banal na trono, kaya banal kami. Pagkatapos ng Sunday service, pag gusto naming, doon na, wag lumalis na lahat, nalinis na lahat, yun, bahay na namin siya. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pagdating ng Sabado, nililinis na. Sunday service, daming tao. Yun, bahay namin. Pero dito ko nakita yung provision ng Diyos. Dati, nangangarap lang naman kami. Nandun kami sa Four Corners. Wala na nga yung building ngayon eh. Walang aircon. Kahoy pa yung inaakyatan namin. Ang sabi ng mga pastor, lalaki tayo. Sa volume ng tao namin, pag tinitingnan physically, parang hindi ka maniwala. Lalaki nga ba kami? Pero yung capacity na nilagay ng Diyos sa ating mga pastor, malaki. Hindi mo pwedeng basta-basta maliitin. Diba? In your weaknesses, my grace is sufficient. Hanggang sa itinawid kami sa Malacanang, hanggang sa itinawid dito. Nakita nyo yung progress na nilagay ng Diyos. God knows. Ako din naman noon eh. Pero sabi ko, yes. Kahit di ko alam, pero yes lang. Obedience. Hanggang sa nahubog. Yes lang naman kami ng yes. And ngayon, di ba, pangarap natin yung ating 7-story, yung ating training center. Amen? Yes lang tayo. Gagawin natin yung part natin and God will do His part. Amen? At naniniwala ko, if we partner to His kingdom, partner tayo, sino bang walang pangangailangan dito? Wala. Kailangan natin. Minsan, alam nyo, kailangan namin to eh. Kasi may babayaran kami. Pero Lord, committed kasi kami sa'yo. Ibibigay namin sa'yo. Sino bang walang pangangailangan? Lahat. Kailangan namin. Pero Lord, para kasi sa'yo to eh. Para sa kaharian mo. Kaya doon namin nakita, pag binigay mo yung the best para sa Diyos, God will multiply what you have. At kahit kailan, hindi nagkukulang ang Diyos. Just declare it with your mouth. Declare that worship song to you. Tayo po ay tumayo. Awitan natin ang Diyos. Kahit kailan, hindi nagkukulang ang Diyos. Kahit kailan, di ka nakulang.
Amen. Hallelujah. Tunay nga, no? Na alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang sitwasyon na meron ka ngayon. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Alam ng Diyos kung ikaw ba ay may lakas pa. Alam ng Diyos ang kakayahan mo at ang mga potentials mo. At ang ganda, no? So, sinasabi doon sa sinabi ng ating tagapagsalita, no? Na nang matapos na yung oil, doon, yun talaga yung nag-rhema sa akin eh. Nang maubos na yung oil, ibinalita nung balo na nasidlan na lahat niya yung jar. At ang sabi ng go and sell it para ikaw ay makapagbayad ng utang mo. At yung huling-huling sinabi niya, leave both you and your sons what was left. Kaya never underestimate the power of the remains. Dahil dyan, sa remains na yan, sa natira na yan, dyan muli magpapasimula ang Diyos sa buhay natin. Because God knows what lies ahead of us. Amen po? So mga kaabangers, mga kapatid ko sa Panginoon, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong umagang ito. Please allow me to pray for you. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Alam mo ang mga pinagdadaanan namin, Panginoon. Because you are an ever-knowing God. Alam mo ang sitwasyon namin. Alam mo kung kailan kami mahina. Alam mo kung kailan kami malakas. Alam mo, Panginoon, kung kailan ka namin kailangan. Lord, sa umagang ito ang aking dalangin. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay matutunan naming lumapit sa iyo. Lumapit sa iyo, magtiwala sa iyo, magtiwala sa iyong mga pangako, magtiwala sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa umagang ito. Ang dalangin ko at ang aking declaration sa bawat isa na naririto na kasama namin sa live. Sumagana sila, Panginoon, sa iyong kapayapaan. Sumagana sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Sumagana sila, Panginoon, sa pakikipagniig nila sa iyo, araw-araw, minuminuto, oras-oras ng kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikaw ang naparangalan. Pangalan mo ang siyang naitaas sa aming kalagitnaan sa oras na to. Salamat. Papuri ay sa iyo lamang, aming Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. At ang aming mga panalangin ito ay aming itinutulog sa iyo sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Salamat po, mga kapatid. Nawa po kayo ay pagpalain ng ating Panginoon. God bless everyone. Bye.